Audio Jungle. Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Paulo Salamatin. Sumanin niyo akong pasada ng mga balita sa loob at labas ng pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, alamin naman natin kung ano-ano ang mga pantalan na binisita ng isang cruise vessel na Norwegian Jewel dito sa Pilipinas. Para sa detalye, narito ang report ni John Fontanilla. Mainit na sinalubong ng PPA-PMO Northern Luzon, lokal at provincial government ng Ilocos Norte at Department of Tourism ang international cruise vessel na Norwegian Jewel sa Port of Curimao, Ilocos Norte noong ika-1 ng Nobyembre ngayong taon. Pinangunahan ni PSD Manager Fernando Nipal, Governor Matthew Manotoc, Vice Governor Cecilia Marcos, Mayor Edward Kilala at iba pang opisyales ang pagsalubong sa mga turistang lula ng Norwegian Jewel. Humigit kumulang 600 turista ang bumaba at namasyal sa mga lugar malapit sa Curimao. Kabilang dito ang UNESCO Heritage City ng Vigan, Batac City at Paway. Parte ng pagsalubong ang Dinaklisan Festival Dance na itinanghal ng mga taga-Curimao na nagpaindak at nagbigay ngiti sa mga turista. Nagkaroon din ng commemorative exchange of plaque na ginanap mismo sa loob ng nasabing cruise vessel, kung saan iprinisinta ni PPA-PSD Manager Nipal, Governor Manotoc, Mayor Kilala at DOT Representative Dadat ang kani-kanilang inihandang plaque kay Master Mariner Captain Vicente Amicone. We'd like to make your stay, of course, as comfortable and as easy as possible, and we really look forward to working with you in the future to host more of your cruise ships here in Curimao, and perhaps we can even explore other parts of Ilocos Norte. We welcome you with open arms, though you are the ones welcoming us on this day, and we hope to welcome many more voyages in the future, and we hope you enjoy your stay, and we know that we will see you again. Thank you. Nagpasalamat din si Engineer Marietta G. Udita, Port Manager ng PMO Northern Luzon, sa pagbisita ng Norwegian Jewel sa pinagandang Port of Curimao. Narito ang kanyang naging pahayag. Mabuhay! Lubos pong ikinagagalak ng PMO Northern Luzon ang pagdating ng mga international cruise vessels dito sa mas pinapaganda pa nating pantalan ng Curimao. Makakaasa naman po ang publiko at ating mga turista na mas paitingin pa ng PPA sa pangunguna ng ating General Manager na si Attorney J. Daniel Santiago ang pasilidad at serbisyo para na rin po sa paghanda ng nakaambang pagsigla ng turismo at bilang pagkilala sa Pilipinas na Best Cruise Destination in Asia 2023. Ang Norwegian Jewel ang lead vessel ng Norwegian Cruise Line Jewel Class. Ginawa ito ng kumpanyang Meyer Perth na matatagpuan sa Papenburg, Germany at pinasinayaan noong June 12, 2015. Ito ay may kabuuang haba na 294.13 meters at beam na 32.2 meters at may kapasidad na 2,376 pasahero at 1,100 na crew. Ang pagdaong ng Norwegian Jewel sa Port of Curimao ay hudyat ng muling pagbangon at pagyabong ng cruise tourism sa Northern Luzon na pinadapa ng nakaraang pandemya. Tutungo naman sa Manila ang Norwegian Jewel pagkatapos ng pagbisita nito sa Port of Curimao, Ilocos Norte. Ito si Julissa Calderon ng PMO Northern Luzon. Nag-uulat para sa PPA TV. Sa kasunod na balita, silipin naman natin kung papaano napanatili ng Port Management Office ng Mindoro ang kaayusan sa kanilang pantalan sa kasagsagan ng dagsa ng mga pasahero nitong nakalipas na long weekend. Para sa detalye, ihahatid ni Lucy Valdez. Siniguro ng Port Management Office ng Mindoro sa pangunguna ni Port Manager Elvis Medala ang kabuuang kaayusan at seguridad sa Port of Calapan dahil sa naging dagsa ng mga pasahero noong Undas at Barangay and Sangguniang Kabataan elections kamakailan. Nagkaroon ng inspeksyon sa buong pasilidad ng Passenger Terminal Building ng Calapan upang masiguro ang malinis na kapaligiran sa pantalan. Nakipag-ugnayan din ang PMO Mindoro sa iba't ibang ahensya, organisasyon
istasyon at LGUs upang mas lalong matutukan ang mga pasaherong gagamit ng pantalan. Simula pa lamang ng long weekend ay nakahanda na ang lahat ng PPA personnel upang salubungin ang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan na nagsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya. 24/7 ang naging operasyon sa mga pantalan hanggang sa pagtatapos ng holiday na kung saan inaasahan din ang dagsa ng mga pasaherong magsisibalikan sa kani-kanilang trabaho. Lucy Valdez para sa PPA TV. At dahil sa dagsa ng mga pasahero nitong long weekend, namahagi ang ilang PMO sa buong bansa ng PPA Lugaw para sa mga pasaherong naghihintay ng kani-kanilang mga biyahe. Para sa detalye, ihahatid ni Anta Roque. Bilang parte ng pagbibigay ng maayos na pagsiservisyo sa mga pantalan, namahagi ang ilang PPA Port Management Offices sa buong bansa ng libreng lugaw para sa mga pasaherong naghihintay ng kani-kanilang mga biyahe noong kasagsagan ng BSKE at undas kamakailan. Sa pangunguna ni Acting Port Manager John Manansala, namahagi ang PMO Bohol sa iba't ibang terminal na kanilang kinasasakupan ng palibreng lugaw, habang ang PMO Agusan kasama ang Global Port Agusan Terminal Incorporated naman ay nakapamahagi ng kabuuang 49 na lugaw sa lahat ng mga pasaherong na stranded dahil sa kanilang naantalang biyahe ng MV St. Teresa of the Child Jesus Voyage 88 kamakailan. Namahagi rin ang PMO ng Davao ng 350 lugaw at kape sa lahat ng pasahero sa Port of Babac na kung saan nagkaroon din ng libreng blood pressure monitoring sa kanilang malasakit help desk, lalo na sa mga matatandang naghihintay ng kanilang biyahe sa loob ng pantalan. Hindi rin nagpahuli ang PMO ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco na namahagi ng 110 lugaw sa mga pasaherong na stranded sa San Carlos Port mula sa ilang nakansilang biyahe noong ika-2 ng Nobyembre 2023. Sa PMO NBB, ginunita ang Pinta Flores Festival kahapon na ginanap sa Port of San Carlos. Para sa mga naging kaganapan, alamin sa aking report. Naging makulay at punong-puno ng pagkamalikhain ang ipinamalas ng performers sa ginanap na ika-31 selebrasyon ng Pinta Flores Festival sa San Carlos, Negros Occidental. Sinalubong ng PMO Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco ang pagtitipon-tipon sa Port of San Carlos ng mga dancers at organizers bilang suporta sa LGU bago magsimula ang kanilang parada sa City Plaza hanggang City Auditorium. Pagdating ng auditorium, dito na nagkaroon ng paligsahan sa pagsayaw ang mga bawat tribo, bit-bit ang kani-kanilang mga magaganda at makukulay na suotin. Sa kabila ng dagsa ng mga tao, dahil sa naging parada ng nasabing selebrasyon, siniguro pa rin ng PMO NBB kasama ang lokal na ahensya ang maayos na daloy ng trapiko sa lugar tungo sa matagumpay na paggunita ng pamosong event na Pinta Flores Festival. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages. I-type lamang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Muli, ako po si Paulo Salamatina at ito ang Ronda Pantalan.